Nicanor Torre dyan sa MMDA. Nicolas. I'm Nicanor. sorry. Si Nicolas. Nicolas Torre. Si dating PNP Chief Nicolas Torre. Dyan sa MMDA. Ano siya ngayon? Ano nga si dating PNP Chief doon? General Manager. General Manager. So mas okay. mataas siya kay Artes. Hindi. Hindi? Mas mataas yung chairman. Okay, so... Pero mas mababa yan sa Chief PNP. Wait lang. Para lang Anyway, klaro. sige. Anong ginagawa ng General Manager? Di Gusto may chairman nagmamanage ka. Ng ano? General. Tama-tama siya, general siya. Kaya nga general manager eh. Di ba general siya? Sa General ba rin siya? Kaya nga. Oo. Kaya Pag nga. tinanong si Torre Siguro sabi ngayon. ng Presidente, bigyan natin ng posisyon to kasi sayang ang sweldo ng gobyerno dito. Wala itong ginagawa. Naka-floating ito. Anong bibigay natin? Ano ba rango niyan? General. Gawin mong general manager. So ang tawag pa rin sa kanya, General. So pag nakapanayam natin, tinatawagan nga natin para malaman natin ano ba ang gagawin niya ngayong Kapaskuhang ito. So ang tawag sa kanya, General, good morning sir. Alam mo, bayaran mo na ako dito. Nagiging entertainment ako eh. Ituloy mo, naiiyak ako. Naiiyak ka sa akin. Oo. Ngayon ko lang naisip, General pa nga rin siya. Yung 4-piece, walang question. Sabi nga dito, dapat ilagay mo na lang ito sa 4-piece. Kasi meron pa pong daan-daang libong aplikante. Yan. Yan ang hindi ho nabibigyan dito ng lubos na atensyon dito po sa ating pong mga kagalang-galang na mga halal ng bayan na siya ho namang nagdidesisyon sa pambansang budget. Opo, may nagtanong ba, DSWD, ilan ba ang nakapila sa inyo para magkaroon ng benepisyo sa 4-piece? Sa pinakahuling report na ginawa namin, 250,000 po na pamilyang Pilipino ang naghihintay sa inclusion sa 4-piece. Bakit hindi doon na lang po ito ibigay? Para at least meron pong may conditional cash transfer. Bago ibigay yung pera, may gagawin yung nanay at tatay sa kanilang mga anak. Tama. Meron pong kaukulang mga kondisyones muna. Ito pong AX at ang tupad na ito, ang kondisyon dito, higit sa lahat, malakas ka sa opisyal ng barangay, Yan. malakas ka sa mga taong gobyerno. Yan. Sorry po Pero yan ang katotohanan. Mawalang galang Yan lang ang po sa inyong mga katotohanan. kagalang-galang natin ng mga mambabatas. Unang unang tutog all I want for Christmas is to jail the thieves. To jail the thieves. All I want for Christmas is to jail the thieves. Wala kang mikropono, baby girl. Ayan. May switch yan. Ayan na. Oo. Kamusta po? 5 taong ka na rito. Eto na, nabuksan na ulit. Oy, Kamusta po, Your Honor? Kumusta ikaw? Jail the Thieves, May sarili Jail kang the version, Thieves. Alright. Oo, Anyway, sige. so, good morning. Aba babe. Kung ina-expect natin na dapat wala ng traffic ngayon, hindi pala. Matindi pa rin. Dalawang Nangyari. araw na lang po. Opo, ang ating hihintayin doon sa pinangako po ng ating kagalang-galang na Pangulo na meron daw pong Magpapasko. Saan kaya? Baka nasa ibang bansa sila ngayon at enjoying the snow. Of course. Enjoying the winter wonderland. Enjoying the fruits of their labor. Yes, the fruits of their thievery. Yan. Sige, alam mo bang yung bigla ka lang may naalala Ang ating hinahanap, girl. Ayan. Ang ganda mo ngayon, ate, ha? Hindi naman, sakto lang, ikaw naman. Grabe. Syempre pinaghahandaan kita araw-araw. Na-traffic pa ako niyan sa Balintawak, pero nailabang ko pa rin to. Pagising ko, ganito na ako. Alam mo, this morning, alas 3 na. Nalate ako kanina eh. Oo nga, ilang minutes? Baka mamimuhan ako ni Ma'am Cherry Baile. Oo, ilang minutes kan late? 4 minutes. Ay, Diyos ko. Dumating Kasi ako, Direct Joey, 4:04. Hindi ba ako kinagalitan ni Direct Grace? Buti na lang, 4 na minuto. Ako, 15 minutes akong late Oo, kasi this morning, sarado yung EDSA. Oo Laking nga. gulat ko, sarado yung EDSA. May diversion. Umikot Yung ka. diversion road ay puro truck. Oo. May tanker, may kargamento. Nako, para kung nasa NLEX. Oo. Sa dami Kanina nila. umaga, Oo. Oo, sabi ko, ano to, may ginagawa. Naiintindihan naman natin yan. Oo naman. Kaya nag-message na ako sa'yo. Kaya
nga. na aga-agahan mo ang gising kasi matraffic sa buti EDSA. na Alas lang. 3:30 na madaling Sakto araw. naman. Wala na ako nadaan ng traffic doon sa sinasabi mo kasi bukas na siya. Okay, pero Doon sa Balintawak nang gigigil ako tumawag araw-araw. si Ma'am Ruth Cabal. Kanina kausap ni Ma'am Ruth Cabal, yung Okay. taga-MMDA. Hindi ko mapigilan tumawa at mag-message din sa kanya. Bakit? Ano sabi ng Dahil taga-MMDA? nagtatanong si Ma'am Ruth, sir, meron kaming natatanggap na mga reklamo Okay. ng traffic dyan daw po sa area. Yun yatang kanina, yung nadaanan mo, parang may banggaan. Hindi ko sure kung may ginagawa o may May banggaan. ginagawa daw. May, So, kaya sinarhan. Okay. nagtanong si Ruth. Sabi ni Ruth, meron ba po bang minomonitor tayo na ma-traffic na area ngayon? Anong sabi? Ang confident, yung taga-MMDA, sabi niya, wala na po sa ngayon. Okay. Nabasa ni Ruth yung message ko. Oo. Sabi ko, Mars, sinungaling. Ako mismo, balintawak. Grabe, Oo, umabot na sobra. ng NLEX yung traffic. Sobra, di ba? Oo. Sobra yung traffic. Sa may, Sinabi sa may niya, palengke. yes, sinabi niya, sir, meron daw pong namomonitor na traffic dyan sa Balintawak. Okay. Sabi nung kausap, teka lang po Tumingin siya doon sa kanilang monitor. Meron nga. Tinignan niyo mo. Tinignan muna. Oo. Ano na-confirm? Meron nga po. Okay, sige. Sumamaya natin ng birahi. MMDA? Hindi, Ngayon, ang hindi. pabida. Anong gusto mo hanapin? Hanapin natin yung mga amo nila. Ano ba ang papel ni Nicanor Torre dyan sa MMDA? Nicolas. I'm Nicanor. sorry. Si Nicolas. Nicolas Torre. Si dating PNP Chief Nicolas Torre. Diyan sa MMDA. Ano siya ngayon? Ano nga si dating PNP Chief doon? General Manager. General Manager. So, mas Okay. mataas siya kay Artes. Hindi. Hindi? Mas mataas yung chairman. Okay, so- Pero mas mababa yan sa Chief PNP. Wait lang. Para lang Anyway. klaro. Sige. Anong ginagawa ng General Manager? Di Gusto may chairman nagmamanage na. ka. Ng ano? General. Tama-tama siya, general siya. Kaya nga general manager. Di ba general siya? So, General pa rin siya. Kaya nga. Oo. Kaya Pag tinanong si siguro Torre sabi ngayon. ng Presidente, bigyan natin ng posisyon to kasi sayang ang sweldo ng gobyerno dito. Wala itong ginagawa. Naka-floating ito. Anong bibigay natin? Ano ba rango niyan? General. Gawin mong general manager. So, ang tawag pa rin sa kanya, General. So pag nakapanayam natin, tinatawagan nga natin para malaman natin ano ba ang gagawin niya ngayong Kapaskuhang ito. So ang tawag sa kanya, General, good morning, sir. Alam mo, bayaran mo na ako dito. Nagiging entertainment ako eh. Ituloy mo, naiiyak ako. Naiiyak ka sa akin. Oo. Ngayon ko lang naisip, General pa nga rin siya. Sige. Pero siguro, Anong gusto mong boyfriend? Yung mayaman o magaling magpatawa? ay, yung magaling magpatawa. Okay. Doon ako. Aanhin mo naman ng pera. Oo. Sa bagay. Kumalungkot kayo. Oo, sa bagay, naman. aanhin mo naman dami ng pera mo kung nakukonsensya ka. Okay, anyway. Kita mo, Ito na po. aga-aga, ang dami mo napatawa talaga. Bakit? Doon sa, oo nga daw, ngayon lang nila na-realize. Po ang ating panawagan lang dito po sa mga namumuno sa MMDA, parang awa nyo na po, ito ho ipaulit-ulit na natin binabanggit, meron ho naman kasi kayong, di ba, pinondohan na po ng pagkalaki-laki ang inyong metro base. Lahat po halos ng panig ng EDSA, meron ng CCTV camera. Yan po noon pa po natin sinasabi, iyan, hindi ba girl? Opo, ano ba ang silbi po? Sorry po Para saan ba Ano pa yun? po ang silbi nung mga nagbabantay dyan 24 hours Oo. para malaman na sa particular na lugar na ito ay mayroon pong problema sa traffic. Katakot-takot daw po ang MMDA enforcers na sa mga panahong ito, alas 4, dyan po sa EDSA Balintawak. Ang dami nila. Kaya nga, di po ba? Opo, ang ating po na mga dine, please, sa panahong ito, kaunti naman pong paramdam na may gobyerno. Sorry po Mr. Baka President. Baka ako kasi na naman kayo masaktan sa ating sinasabing ito. Pero yun Baka nga naman. po. Siguro bukas makalawa kayo na ho mag-announce ng number coding. Este, Hindi. Hindi, number coding ang i-announce. Baka Sige. siya mismo mag-announce ng mga lugar na matraffic. Kasi I have to agree with you. Araw-araw pong matraffic dyan sa Balintawak kahit hindi holiday season. So alam nyo na ang cost ng traffic, yung nagpa-park na mga delivery, hindi lang delivery, mag-iibang mamimili dyan na doon mismo sa EDSA nagpa-park. Ang tanong, may MMDA enforcer, bakit nyo inaalaw? Ang dami nyo dyan, bakit?
ang lagay naman sa lagay naman, Di ba? alam mo na ang lagay. Oh, nung narinig ko kanina yung sagot nung taga-MMDA na, kasi po, delivery truck lang po yan. Ba't inaalaw? Ang cost ng traffic, Alam aabot mo, na hanggang NLEX. Alam mo, girl, Oo. bata pa ako sa Metro Manila. Problema bilang na yan. Broadcaster yan na yan eh. Oh, O yun sige. lang. Anyway, alam na po nila yan. Kaya, well, siguro po, baka lang ho pagod si Chairman. Kailan ba ang simula ng mga palabas ng Metro Manila Film Festival? 25. Sa Baka December panay ang 20. preview niya ng mga pelikulang Pilipino. Hindi totoo kasi may mga premiere night ngayon eh. Oo. So baka kasama si chairman sa mga umaattend. Baka Alam nga naman kay napapagod. chairman nyo pa yan ipaproblema. Natural. Eh siya na nga ang nagpo-problema ng MMFF. Ay, oo nga. Oo. Bibigyan nyo pa paubayan siya mo ng kay problema sa General. traffic. General Siyempre, Nicolas busy si Torres. chairman sa mga pelikula. Mm. Sino ang dapat busy sa traffic? Oh. Si chairman o si general manager? Si Bong Nibriha, ano bang papel sa buhay natin? Hindi ko alam. Ano nga ba si Sir Bong? Ano siya doon? Agent ba siya? OO7 ba siya? Ano? Vlogger ba siya? Hindi ko sure. Anyway, sige. Okay. Yan na po ang ating pong panawagan para po sa mga natatraffic. Lagi ay talaga naman. Sabi ko nga, talo pikon dyan eh. Alam nyo, nakakadagdag yan sa ating hypertension. Kaya minsan po, pag ganyan, may control ka sa iyong emosyon at sarili, doon ka na lang. Kasi wala kang control sa sitwasyon. Hayaan nyo na, kami na ho ang bibira dito. Okay? Alright, sige. So, mga kapatid, ang dami ho natin pag-uusapan this morning. Mali pa ho sa ating pong pabida sa True FM. Eto lang po magandang mapag-usapan natin to. Kasi nga, kahapon, ating pong nakapanayam si Dr. Dance, no? Isa po sa mga advocate nga po para po sa paggamit ng pera ng bayan sa wastong pamamaraan sa usapin po ng mga ayuda na ito. Opo, na ang duda nga ng iba ay napupunta po sa anomalya o kaya po naman sa hindi napupunta. Sana nga po doon sa pangangailangan medikal ng ating mga kababayan. Kasi nga po, kapansin-pansin na bakit ba maliit yung inilalaan ng mismong ehekutibo para sa mga paayuda na ito, pero kunwari po may mga nagpapanggap kesyo babawasan, kesyo ayaw nilang sa AX na iyan, ayaw nila sa MAIFIF na iyan, pero yung pinal na resulta po ng pambansang budget na hindi pa po tapos, mga kapatid, lalo pang pinalaki nila. Kaya mag-iisip ka, ang dami talaga nagpapanggap, Ang dami talaga mapagpanggap sa mga panahong ito. Anyway, ito lang po, meron pong report na inilabas po ang Rappler. Bigyan po natin to mga kapatid ng pagkilala po kasi sila po ang unang naglabas nito. Ito po mga kapatid yung COA report. Yes. Opo, na sinasabi, naku po, ang laki ng sinasabing nawala questionable disbursement ng, if you recall, ay kontrobersyal na akap. Magkano ang halaga? 926 million pesos po itong sinasabi ng COA na inilabas sa Ayuda sa Kapos ang Kita program na na-flag matapos daw pong may posibilidad na may pag-aabuso dito sa sistema. So ang sinasabi dito, yung particular na sinasabi ng COA dito, meron daw 108.34 million na napunta dun sa mga paulit-ulit o kaya overlapping na beneficiaries. Meron din daw pong 48 million pesos na napunta naman sa mga hindi qualified na recipients. Alright. Meron din daw na 768.73 million na napunta sa mga taong invalid naman yung mga IDs or hindi sapat yung records. Bakit ganito? Defective or incomplete documentation or dubious employment records. Mga kapatid, ano po itong halagang ito pagka laki-laki? 926 million pesos. At kung inyo pong magugunita, gumawa na po tayo ng episode ng Think About It tungkol po sa kontrobersyal na akap na ito na ang kanya pong panuntunan ay halos pareho lang nung AX. Yung AX na yan ngayon, mga kapatid, halos 70 billion. Oo, ang inilaan nating pera dyan. Ang title po ng ating Think About It 2024 po ito ay Uto-Utong Bayan. Yan po yan sa ating episode po ng Think About It. Sige, so mamaya po, itong isa sa ating mga pag-uusapan para lang ho natin maintindihan na sa panahong ito, kung hindi ho tayo mag-iingay at hindi ho makikilahok ang taong bayan sa diskusyon tungkol sa ating pambansang budget. Bagamat natapos na po nila yan, at ito na nga po, itinaas nila itong mga paayuda na ito,
Ang atin po na lamang dito, una, ito ho ba'y maaari pang habulin na naman po sa Supreme Court para ho questionin kung ito ho ba'y maaaring ituring na soft pork o lump sum appropriation. Pangalawa mga kapatid, ano ho ang paggasta po nito? Mantakin po ninyo. 70 billion pesos para sa AIX. Halos 70 billion pesos. AIX, ano ho? That's 63 billion pesos sa BICAM. Itong AIX na ito. 63 billion pesos. And, tapos na ho ang ano niyan, PGH Cancer Institute. At saka yung PGH po Extension Hospital dyan sa Diliman. Sobra-sobra pa itong perang ito. Pero ibibigay ho nila ito dito po sa AIX na ito. Kinakailangan po tayong makibahagi sa diskusyon na ito kasi at the end of the day, pera po natin na naman ito na pinaghihirapan natin. And, yung audit na lalabas pagkatapos na po ito mawaldas. Gaya nga po nitong akap na ito. Okay, sige. Simula pa lang po yan mga kapatid. Oo, nitong nakaraan ang pinagtutuunan natin pansin yung AIX. Baka nakalimutan nyo, may AKAP pa. Eh sabi ko nga dati, walang kakabog sa atin bilang ayuda, capital of the world because you have AIX, AKAP, MAIFIP, at kung ano-ano pa pong mga ayuda programs ng gobyerno. Wala pong question sa ayuda na ang tawag ay for peace. Kasi Yan. po yan ay institutional at nahango po talaga sa pag-aaral sa mga karapat-dapat at recorded po ito at maayos po ang disbursement Distribution, dito. oo. Okay, ang question po kasi nga dito sa mga ayudang ito, hindi maitatanggi na itong ginagamit ng gobyerno para umano lang palabasin doon sa masang Pilipino na may ginagawa ang gobyerno. Sorry po, but that is the truth. And the truth hurts. Tama yung naging tanong mo kasi marami talaga ang nababahala. No, nasa pagkawala nga po nitong si Yusek Cabral, baka mabasura na Opo. yung mga kaso. At saka yung statement po nga po Ni ni Yusek Bernardo. Muli po, ilalatag lang po natin to muli. Yung panawagan po na bigyan po ng katahimikan and again, ang usapin po ng pagbibigay ho sa kanila ng privacy sa kanila pong pagluluksa ay sa usapin po sa aming pananaw ay yung kung hindi mo sila istorbohin na ng anumang panayam, puntahan o guluhin pa. Pero yung usapin po na may bigat na mga pangyayari, circumstances po, no? May bigat sa usaping pambayan, iba po iyon. Iba po yung kung pribado ang buhay, walang kaugnayan ang bayan, walang kaugnayan ang pananalapi ng bayan, walang kaugnayan ang kapakanan ng bayan, wala ang karapatan para pag-usapan yun. Pribado yun Pribadong buhay. Pero kapag po pinag-uusapan natin ay, kapakanan ng bayan, iba po naman po, separate issue po yun. Kaya yan po ang ating pong pagliliwanag lamang dito po sa diskusyon na ito. Alright, para ho ninyo maunawaan din ng lubos kung ba't natin ito pinag-uusapan. Kasi nga, ano ho ito napakalaki po ng nawala sa atin. Napakalaki po ng halaga na nawala sa atin. Kung kayang-kayang magsauli ni Boss Henry na magkano na ang total dito, 200 milyon na cash. Oh, more than na. May isang direktor ng DPWH, 40 milyones cash. Kayang-kaya ho nilang magsauli ng 200 milyong pisong cash. Yung mga main starring ho dito, di ba? Bagamat wala pang nagsasauling proponent. Yap. Wala pa sa ngayon. Di ba? Wala pa hong nagsasauli At dito. tandaan natin, mas malaki, di umano, ang cut ng mga proponents na ito. Okay? Oo. Wala pa pong nagsasauling mga... Anyway, sige po, hanggang dyan lang tayo muna kasi meron pa ho tayong importante pong panayam this morning. Pero ito lang po ako lang ay nagtataka. Bakit nawala sa eksena si Saldi nyo? Oo nga! Zaldi, asan ka na? Asan na ang next video? Okay, ito Muli lang po, just to remind everyone balikan lang natin tong balitang ito. Hindi po ba nung una, ang sabi po ni Mr. President, nagkaroon daw po ng blackmailing sa kanya, di ba? Na
Oo, nagbabanta. Yung abogado daw, actually, abogado sinasabi na, oo, kapag kinansila ninyo yung passport, oo, magpapatuloy ako sa paglalabas ng video. So para daw naalala ho ninyo, balita yan eh, para hindi maglabas ng video, oo, huwag kansilahin ang passport. And then nabanggit natin yan dito sa ating pong programa. Naalala mo? Yes. And then, opo. At itinatanggi yun ang abogado ni Zaldi. Oo nga, pero, kinansila yung passport ni Zaldi. Ni Zaldi nyo. Kinansila, di ba, nag-anunsyo, cancelled na ang passport ni Zaldi. Correct. Okay. So, cancelled na ang passport ni Zaldi. Pero si Zaldi, nyo, hindi na natin alam kung nasa saan na at kung totoo bang tinutugis o hinahanap. Pero si Zaldi, kapansin-pansin din na kahit na kinansela ang kanyang passport, wala nang vlog. Oo nga. Walang next video. Baka busy pa kasi nga holiday. Kayo naman. Baka busy siya magbalot ng regalo. Baka feeling ko, ito, tansya ko, baka malay nyo, first week of 2026, may pasabog yan. Pero pag si Zaldi nyo, hindi na natin narinig na nag-video at nag-upload, baka something fishy. Baka lang naman. Nasaan na siya? Baka naman nag-long trip na. Yun na nga iniisip ko. Kayo naman nag-holiday vacation din. Alam mo naman kayo lang may bakasyon. Siyempre si Zaldi, magbabakasyon din yan. Database. Oo. So sinasabi mo, Alce, simply said, ano ang mathematics nito? Ano ang computation nito? Kasi ang mga ahensya gaya ng DSWD, sa NEP humingi sila ng 26.9 billion lamang. Apparently, meron silang target na dito na beneficiaries at hango sa pag-aaral, no? Yan ang sinasabi ninyo. And then, dinoble mo ito, ano mathematics dito? Anong kwentada dito? Bakit biglang dumoble? Ano ang paliwanag dito? Yan ang binabanggit mo, di ba, Alce? Ano? Para sa pagkakaintindi namin, ganun ba? Opo. Your guess is good as mine. Kasi di naman nila pinaliwanag din dun sa bicameral conference committee kung paano nila na-come up yung ganung increase ng budget from 27 naging 63. Opo, sige. Actually, Anong 27 danger to dito? 59. Ano ang danger nito ngayon, Alce? Sa gantong uri nga ng pagbibigay ng pera ng Kongreso o sa gantong programa na yung nga may question nga sa implementasyon kasi nga kahawig ito ng akap lang ang kanyang mga panuntunan Go ahead, please. Yes. Actually, magiging problema po diyan yung spending capacity ng ahensya. May tatawag kasi tayong absorptive capacity ng mga ahensya. Kung kumbaga, yun lang yung amount kung saan yun ang kaya lang nilang gastusin. Ngayon, dahil naglagay ka ng insertion ngayon na 63 billion, syempre, sa batas natin o dahil ang budget po ay batas, i-implement talaga ng ahensya yan, beyond their capacity, both technical and absorptive. Sabihin, pati yung, syempre, meron silang mga registered social workers na mag-i-implement po niyan, pero malamang ay kailanganin pa nila ng additional na manpower para i-implement po yung yung AX na yan. Beyond yung kanilang initial na ni-request. Okay. Ito naman, at ito, sagarin ko na ito itong mga paayuda doon sa tupad ng DOLE, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Actually sa AX may ganun din kapag nawalan ka ng hanap buhay. Basically, meron pong kahalintulad rin na programa yung AX para po din sa tupad. Magkahawig yan Ang tupad po ang hinihingi sa NEP ay 12.1 billion. Itinaas ng House ng 22.1 billion. Ibinaba ng Senado sa 13 billion from the House pero 25 billion ang ibinigay ng BICAM. Ano ang inyong bang basa dito sa tupad na naman na ito? Opo. Yun nga, parang kapareho lang din dun sa AX, what is really the wisdom behind increasing that initial budget request of the agency? Although syempre may tinatawag din kasi tayong tier 2 na proposal din ng mga ahensya. So maaring yun pero kasi bakit ganito nga ng kalate? Yun ang punto po certain kasi
Dapat yan, tinatalakay yan sa plenaryo o sa komite kung saan nakikita ng publiko kung ano yung mga data behind the increase of the amounts, no? Pero pag yan ay sa BICAM na tapos wala namang binanggit ang either chairs, questionable kung paano na na-identify yung additional budget. Yun lang naman ang question dyan. Okay, sige. So, ito na lang, mabilis lang. Doon sa MAIF, ano ang inyong say dito sa MAIF? Itong issue ng, again, doon sa NEP, 24.2 billion lang. Sa House, naging 49. Ibinaba ng Senate sa 28, pero naging 51.6 billion. Para sa amin po dapat nakasentro dapat sa PhilHealth ang pera para po sa National Health Insurance, at dapat wala na additional pa na mga mekanismo like MAIPIF na mag-ano pa yan ng mga guarantee letters, magmaninikluhod or magmamakaawa pa yung mga kababayan natin para maka-access sa kalusugan. Gusto ko sana nga natin nung una ay ipa-redirect yung buong MAIPIF the budget sa PhilHealth National Health Insurance Program. Pero ngayon dahil aprobado na ng BICAM, mas mataas pa nga 51 billion, ay ang panawagan na natin diyan ay ibito na ng presidente ang MAIPIF. At yun nga po, kasi talagang dapat pa rin underfunded pa rin talaga ang PhilHealth budget, kaya dinagdagan na lang pa rin ng 16 billion. Ay ang tansya ng aming mga mga ka-network ng mga doctors ay dapat 147 yung maximum para ma-cover yung buong 25 million na na mga indirect contributors, mga persons with disabilities, mga senior citizens po yan, tsaka mga 4-piece families. Okay, sige. So salamat na marami sa iyo, Alce, sa iyong panahon na ibinigay sa aming programa. Dito rin po sa patuloy ninyo na ginagawa ng pag-aaral sa proposed budget natin at ang inyong panawagan na i-veto ng Presidente itong sobra-sobrang pagbibigay ng lump sum appropriations sa gantong kaninyo ay programa na ang inyong identification dito, pampolitika na programa, yung sabi mo kanina, Alce? Patronage po yan. Tama po yan, patronage. Meron po kasing elemento ng patronage. At syempre, mga kababayan po natin, whether they are aware or not, meron magkakaroon sila ng utang ng loob. Kasi yun yung aspekto na inano natin, yung utang ng loob magkakaroon, imbis na dapat ay karapatan. So, alam mo, sa mga panahong na pinag-uusapan yung budget at mga debate dito, ngayon ko hinahanap-hanap ang isang Coco Pimentel. So, sorry po, pero yan pong akin lang pakiramdam. Kasi doon po sa BICAM, nandun ba si Ma'am Risa Ontiveros? Wala, wala. Si Senator Kiko Pangilinan nando doon. Naghahanap tayo ng medyo, with all due respect, parang naghahanap tayo ng mga wisdom doon sa kanilang mga desisyon na ginawa. Kasi halimbawa, dito sa quote ng isang artikulo kung bakit nila itinaas itong AIX na ito, sabi po daw dito ni Ma'am Swansing, yung Appropriations Committee Chair in the House, the department seeks additional funding to continue providing necessary financial support to around 7 million beneficiaries who would otherwise be left without assistance due to the non-inclusion of the AKAP and the decreased allocation for AIX for 2026, Swansing said. Reading Gatchalian's statement or request, ito ho yung DSWD Secretary. So, nag-request yung Secretary ng ganun-ganun na lang. Hindi po ba, mga kapatid, kung sabi nga ni Alce, di ba ang sinasabi nila, dapat ang lahat ng ito pinag-uusapan sa committee at sa plenary. Bakit? Kasi po sa committee, girl, yung humihingi ng budget, nagtatanong ang mga kongresista, senador, ano detalye? Right? Kumbaga, may science ba? May computation? May explanation. Oo. Ba't ganyan kalaki hinihingi mo? Para saan ito? Pwede Oo. mo tanong lahat yan. Oo. Opo. So magpapaliwanag ka ngayon. May mga detalye. So, dito po sa approval na ito, halimbawa nga po nitong AIX,
na kung meron ho kayong panahon, maaari nyo pong tunghayan ang ating po naging episode rito sa Think About It. Ang title po ng ating Think About It episode rito ay Uto-Utong Bayan. Diyan po kasi ang ating ginawa po dito na episode ay tungkol doon sa mga ayuda na mga ibinibigay ng gobyerno bilang, pang-uto sa ating mga kababayan. Sa panahon po ito kasi ng halalan na timing din po ito. 2024 po ito sinimulan Siningit nga lang po ito at ginamit nga ito sa political patronage na akap. At dito rin po sa ating mahaba-habang Think About It episode, girl, if you recall, ay ating pong ikunumpara yung written na mechanics for AKAP at mechanics ng AX na parehong-pareho lang. As in, parang parehong-pareho lang. Hindi po ba? Ngayon, so pupuntahan mo itong nawala itong AKAP, pero sa AKAP po may report na ang COA. Muli, ang COA po sinasabi, may problema sila sa 4 na aspeto, girl, di ba? Yung kanilang sinasabi sa COA report, hango din po sa artikulo, sa 3 aspeto, hango din po sa artikulo ng Rappler kahapon, no? Repeated or overlapping AKAP beneficiaries. Correct. Malaki. 100 milyon. Oo. Meron din po dyan na more than 48 million pesos na binayad naman doon sa qualified recipients. Kabilang po yung mga high school. Ineligible. Yes, and college students. Kasi ito pong AKAP ay dapat diretso sa magulang ng bata. Tas Sa nawala ng trabaho. Correct. Nakita dito, doon sa mga bata diretsong ibinibigay. At meron din pong 768.73 million pesos. Eto na, dito ka na magtataka, na nabigyan po nitong AKAP pero ang ibinigay na ID ay invalid, defective, kulang-kulang po ang dokumento at questionable din yung employment records ng mga nagbigay. Okay. At dito rin sa COA report mismo, sinasabi nila na hindi epektibo yung screening para sa mga benepisyaryo nitong AKAP. At nakita rin dito na yung mga nabigyan na ng ibang ayuda programs, Yes. binigyan ulit dito sa AKAP. Ayun yung sinasabi kanina ni Sir. Opo. 'Di ba? Walang interoperability dun sa mga documents. Kanya-kanya sila ng listahan. So yung Opo. listahan ni AX, iba sa listahan ni AKAP. So si AKAP hindi ma-check kung nabigyan na ba ito ng ibang ayuda programs ng gobyerno natin. So may mga doble-doble. Opo, at yan pong pagkakadoble-doble na yan ay nagbubunga sa ilang pong mga kaisipan ng katamaran sa iba pong mga Pilipino. Yun. Bakit? Asa ka na lang ng asa sa barangay mo So kung malakas ka sa barangay mo, asa na ako sa tupad. May tupad, hindi na ako lalayo pa sa aking paghahanap ng hanap buhay. Mawalang gana lang po, no? Mag-a-AX ako. May AKAP ako. Tinanggal nga ditong AKAP na ito. Pero meron pa pong iba nga na mga paayuda. Ating inuulit yung 4-piece walang question. Sabi nga dito dapat ilagay mo na lang ito sa 4-piece. Kasi meron pa pong daan-daang libong aplikante. Yan. Yan ang hindi ho nabibigyan dito ng lubos na atensyon dito po sa ating pong mga kagalang-galang na mga halal ng bayan na siya ho namang nagdedesisyon sa pambansang budget. Opo, may nagtanong ba, DSWD, ilan ba ang nakapila sa inyo para magkaroon ng benepisyo sa 4-piece? Sa pinakahuling report na ginawa namin, 250,000 po na pamilyang Pilipino ang naghihintay sa inclusion sa 4-piece. Bakit hindi doon na lang po ito ibigay? Para at least meron pong may conditional cash transfer. Bago ibigay yung pera, may gagawin yung nanay at tatay sa kanilang mga anak. Tama. Meron pong kaukulang mga kondisyones muna. Ito pong AX at ang tupad na ito, ang kondisyon dito, higit sa lahat, malakas ka sa opisyal ng barangay, Yan. malakas ka sa mga taong gobyerno. Yan. Sorry po Pero yan ang katotohanan. mawalang galang Yan lang ang po sa inyong mga katotohanan, kagalang-galang natin ng mga mambabatas. Kasi nga, naghahanap ako, sa totoo lang po, ng ganito po ding uri nga sana po ng pag-aaral muna bago ito inaprubahan So uulitin po natin, no? Itong isyong ito. Ma-ifif. Ang hinihingi lamang, mga kapatid, ay 24.2 billion.
Sa Kamara itinaas ng 49. Sa Senate ibinaba ng 28 pero ginawang 51.6 billion. Nasaan dito ang mga taga-oposisyon sa BICAM? Wala nang oposisyon. Hindi ba? Kasi dito, sorry po, anyway, ayoko na lang pong magsabi pa ng kung ano-ano pero nakakadismaya lang po itong bagay na ito. Kapag kinuwenta-kwenta mo na po ito, malaki-laki ito kasi meron ka pang tupad na ginawang 25 billion pesos. At meron pa pong Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na 10 billion. Ito hubang sila ay hindi natatanggap sa AIX? Ito hubang sila ay hindi na tatanggap sa tupad? Hindi po ba? Sa mga nakikinig ngayon sa atin, ako po ay humihingi din po ng pangunawa. Baka ho kayo naririndi po dito ho sa ating paulit-ulit na diskusyon po sa pambansang budget. Hindi ho kami magsasawa dito kasi nakakaawa din ang pangkaraniwang manggagawang Pilipino na gumigising ng pagkaaga-aga para maging construction worker. Yung mga nagko-commute para po makarating sa opisina, sa pinapasukan po mga hardware, sa mga security guards, sa mga guro, sa lahat po ng pangkaraniwang mga manggagawa na nagpapagal. Hindi po ba? At hindi ka umaasa sa ganito mga ayuda. Pero may mga ibang pamilyang Pilipino o mga Pilipino na dito umaasa, sa totoo lang, tamad na. Hindi na po patas ang laban. Kasi aasa ka lang ang taasa sa iaabot sa iyo na hindi mo naman talaga pinaghirapan. Actually, ang lakas-lakas ng katawan mo para maghanap buhay ka. Hindi po ba? Para kang namamali mo sa kalsada, nakitang-kita ang lakas ng pangangatawan mo. Mawalang galang lang po. Sorry po mga kapatid, Paskong Pasko, ito pong ating talakayan. Kasi nga po, kahit na Pasko, wag nating kaligtaan na ito pong aaprubahan nilang budget. Muli, mawalang galang lang, ay tad ng soft pork. Ayaw nilang tawagin pork pero sa pananaw po ng iba, pati ho sa mga nag-aaral sa budget, ito po ay tad ng soft pork. Lump sum appropriations na walang detalye kung paano at sino ang magkakagamit sa pera. Yan po basically ang definition ng pork. Pork barrel. Lump sum appropriation, hindi mo pa alam kung saan gagastusin ang pera. Ngayon daw po, wala nang ganyan sa hard pork. Ito, soft pork. Diba? Kumbaga, pinakuluan na baboy. Pero baboy pa rin. So paano, mga kababoy? Hindi pa ako tapos. Ay sige, ituloy mo. Birahe! Hindi biro lang. Diba? Hindi Parang biro lang pinaiikot nila tayo. Ako napapansin ko ang daming ayuda, iba-iba pangalan. Pero sablay lahat halos may sablay pagdating sa implementation. Sa MAIFIP may sablay. Okay. Sa AIX may sablay. Etong AKAP, klaro, sablay na sablay. Sinabi na ng COA. So kung pagbabasihan po, magkano yung total AKAP funds dyan na ibinigay para po sa 25 budget natin, 24 budget po natin. Dito po, halimbawa, itong MAIF na ito. MAIF, magkano kumbaga ang kanilang idinagdag dito? So, higit sa doble. Higit po sa 25 billion ang inilaan sa MAIFIP na ito. Uulitin ko po ito Uulitin ko po ito. Yung UPPGH Cancer Institute. Pumunta po kayo dyan. May mga kasamahan kami sa trabaho na pumupunta dyan kasi ang magulang ho nila may cancer at kinakailangan po magpagamot. Sabi nga nung ating nakapanayam na doktor, masakit sa kanya na makita na meron pong mga pasyente na natigil ang chemotherapy sa katwiran na wala ng pera ang UPPGH Cancer Institute. Wala ng pera ang gobyerno to sustain the medication of the cancer patient and namamatay. Sabi nga niya, mangiyak-ngiyak siya nung pinanonood niya yung bulto ng pera sa billiard table. Mangiyak-ngiyak siya nung napapanood niya yung dami na magagarang kotse na hindi naman daw nagagamit. Yung pong mamahaling mga relo nitohong mga kawatan na ito,
itong mga proponents na ito. Sabi nga sa kanyang post, hindi ba? Kaya ho kami napatawag sa kanya para kunin po ang kanyang kaisipan po damdamin sa isyong ito. Sa laki ng perang ninanakaw sa bayan, kung ilang pong buhay ng mga Pilipino may sakit sana ang nailigtas. Kung yan po ay hindi nila ninakaw at naibigay dito po sa UPPGH Cancer Center, si Dr. George Ignacio, na isa pong oncologist at dati pong head ng Cancer Institute sa UPPGH. Ang UPPGH po, ang budget niyan ay sa UP ibinibigay, hindi po sa DOH. Pero eto nga po, may isang proyekto po ang UPPGH na Cancer Center Project. Ito po mga kapatid ay napakagandang proyekto at dumaan na po sa masusing pag-aaral para nga po sana magkaroon ng isang karagdagan na facility para po sa mga may sakit ng cancer at diyan po nakakonfine sa PGH. Sa Manila campus po ito. Ang halaga po lamang ng proyekto, indicative cost, sa pinakahuling approval po ng PPP, Public-Private Partnership, ay 9.49 billion pesos lamang. True FM. Ang target year of completion po ay 2028. 10 billion. Ito hong maifif na ito. Magkano ho? Halos 30 bilyones ang agad nilang idinagdag dito May tuturing barya to, girl. Hindi ba? Maliban po sa UPPGH Cancer Center na ito, meron ba silang gusto nga sana na magkaroon po ng extension din ang UPPGH diyan sa Diliman kasi nga wala ng space sa UPPGH Manila. Magkakaroon po dito mga kapatid ng 400-bed tertiary hospital. Ibig sabihin, pinakamagandang antas ng paggamutang pampubliko tertiary. Magkano po lamang ang halaga nito? Ito po sana ay para sa karagdagang mga pasyente na nanggagaling sa Rizal, Bulacan at Metro Manila. Kasi punong-puno na PGH Magkano po lamang ang halaga? 12.74 billion pesos. Pero, ipipipi nila para po makakuha ng funding sa private sector. Ewan ko na lang po. Ewan ko na lang po kung sa kanila pong mga ginawang mga pagdinig ay meron po lamang nakapagtanong sa kanila dito. Kasi itong mga taga UPPGH, itong mga nasa, halimbawa, itong mga humihingi, itong sa Lung Center, meron silang gustong itayo po na medical arts building. Wala pang 1 billion, pero PPP din. Hindi ho naman kasi yung mga yan, sa akin lang karanasan, sa budget hearing, usually hindi po naghihirit ng mga ano yan Maliban kung tatanungin yan Oo. Meron man nagkusa man lamang to go out of their way to really find out o sumilip po dito sa mga iniaalok na mga PPP projects na ito na pwedeng pondohan na lang ng Estado sa halip po na ipaubaya sa pribadong sektor na sigurado po for profit. Walang negosyanteng gagasta nang walang kita. Wala pong magpapakabayani dito na gagasta po nang hindi babalik sa kanya yung kanyang puhunan. Obligasyon ng gobyerno to Obligasyon to ng Estado Mabuti na lamang kung wala ka talagang pera. Ang daming pera nga ninanakaw nyo lang Hindi ba? Kaya talaga't maiiyak ka sa kondisyon nito pong ating pong bayan sa usapin po ng pagbibigay po, paglalaan ng pera. Kung saan nilalagay ang pera at kung paano ginagasta, mga kapatid. Ulitin lang po natin ito pong isyong ito, wag mo nating tigilan. Kasi nga, parang parang napunta na tayo sa mga manhid, Kahit na po, ang tindi nitong iskandalong ito, pero parang mga manhid pa rin sila. Hindi ba? Parang, hindi pa rin nila ramdam,
Siguro po kasi nga ang mga Pilipino masyadong mapagpasensya. Ngayon pong Pasko, relax sila ngayon eh. Kasi Christmas, Christmas nga naman daw wag natin daw munang pag-usapan itong mga isyong ito. Kesyo haya, mga kapatid, kaya tayo pinagsasamantalahan. Dahil ang mga Pilipino, palagay ko po, sobrang ng haba ng pasensya. At baka napagod na po sa korupsyon at tanggap nyo na habang buhay kayong paghaharian ng mga taong korap. Think about